Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay August 12, 2025. Ang daming blue chips na gumalaw maliban kay Plus. Naglag si Plus nag-drop siya ng 5% kanina. Pero yung ibang blue chips natin, maganda yung kanilang mga galawan. So, nag-up tayo ng 0.57%. So, nakatulong nga yung net foreign buy na pumasok sa ating kapon, di ba? Mga 400 million. So, additional, meron ulit 239.51 million. So, medyo marami yan. And nag-close nga tayo ng 0.57%. Pero below pa rin ng 6.3. 6,289.85 yung pinaka-closing natin. Ayan. So, ang humila sa atin, si GGS, nag-up siya ng for today 6.61%. Tapos meron siyang 186.53 million net foreign buy. So medyo maganda kasi yung earnings na nilabas nitong si GGS natin. Ayan. So balik muna ako dun sa global market pala. So sa global market kagabi, so nag-drop sila eh. So, 'di ba? Pag nag-drop sila, may pumapasok dito sa market natin. Pero ngayon medyo maganda yata yung opening nila. So puro berde yung nakikita ko sa futures. So ang nagpo-pullback naman sa global market natin is si Bitcoin. Ayan. So nag 122K siya kahapon. Ngayon is nasa 118K naman siya. Sa global market, sa Europe, mix siya. And then sa Asia natin, parang mas marami ng konti yung verde, pero mix pa rin. Meron ding mapula sa mga global markets. Ayan. So hindi masyado pinapansin ng global market, especially sa US, yung tariffs ni Trump. Kasi kung talagang siya, iniinda nila, medyo mas malakas yung drop ng mga stocks natin. Pero hindi naman ganong kalaki. Okay? So balik tayo dito. So nanguna nga po si GGS sa listahan ko kasi maganda yung earnings. So mabuti yata to ng 8% kanina eh. So nag-close na lang siya ay 6%. Ito si Plus, ayan, nag-drop. Meron silang balita na nilalabas doon eh, yung pinagbabawala yung mga government officials na mag-online casino. Ayan. So, doon sa sa government officials yung ban, pero hindi naman sa lahat. Pero nag-react negatively yung market natin sa kanya after nag-close the gap siya ng konti. So nag-drop siya ng 5.05%. So medyo mabigat din. Nahirapan siguro siya kasi meron siyang 110.5 million net foreign sale. Meron nag-TP kay Plus. Okay? Tapos ang namayagpag ngayon sa online casino natin si Web. Hindi ko nakita si Bloom kung umakyat siya. So si Web, nag-up siya ng 11.56%. So medyo malakas to. Meron siyang 21.99 million net foreign buy. Okay? Tapos si Nickel, nag-up. Maganda rin yung earnings niya. So 8.4%. O pangatlong araw na yata to, pangalawang araw na puro berde si nickel natin. So, dumiretso yung price action. So, meron siya net foreign buy ng 4.15 million. Tapos si Manila Water, nag-spike, nag-breakout din. Kaya lang overbought na yata to. Meron siyang up na 6.22%. O, di ba? Ang dami sa mga big caps yung gumalaw ngayon. So, kailangan lang talaga may karga yung foreign buying natin. So, meron siya net foreign buy na 10.3 million. And then, lastly, si ABG. So, after ng pump niya, ng opening niya, so marami na nag-take profits, dumiretso na. So kinain na niya yung 50% na galaw niya. Hopefully hindi na kulong kasi medyo malalim na yung drop nitong si ABG natin. Another 9.62% and meron siyang 32.92k net foreign buy. So sabi nila normal lang na malaglag talaga si ABG kasi halos isang taon na kulong yung mga traders pala natin kay ABG naman. Okay? So, yun po yung ating galawan. Overall picture, may malakas na support dito sa 6,200 yung market natin. Okay? So, disclaimer po sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk po na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel as usual para updated ka sa reviews natin. Subscribe ka lang po. Or kung gusto mo ng guide ko ano yung mga tinitrade natin na stocks, pwede ka mag-join dito sa trading community natin. Okay? So yung mga ka-subscribe, maraming salamat po. Check mo na lang yung mga uploaded videos natin. Meron tayong vlog dito kay Blue Chips, MSCI Balancing. Kung wala ka pa,
check mo na lang. Company reviews, mga sample trades sa markets. Ayan. Indicators, ano ba sinasabi ng indicator? Ayan, nagbabounce sa support. Fundamentals, yung mga risk management natin. And then, basic learnings sa market. Okay? So, sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palabra Trader, Crypto Cutoff. So, wait mo lang. Magkakaroon din tayo ng vlog ulit dito. Ayan. So, kailan ba huli natin vlog? 1 month ago. So, mga 2 months na, no? Wala tayong upload dito sa crypto ko to. Tapos sa social media, Facebook account na Palawi Trader para updated ka sa mga posts natin or dito sa Facebook page. Bodega Peak, yung articles natin sa local market. Double check na lang po. Tapos sa Twitter, hindi ko pa nakita yung summary ni Philippine Stock Exchange. So dito na lang muna sa galawan ng mga blue chips. So anyway, net foreign buy tayo. So hopefully another bounce para sa blue chips bukas. 239.51 million and closing natin 0.57%. So makita mo dito, medyo mas marami nga yung blue chips na gumalaw. Tinamaan pa rin for today is URC negative 2.99%, tapos si Bloom negative 1.37%. So medyo mainit pa rin si Bloom, pero hindi nyo alam, meron siyang mega, nakalimutan na, meron siyang mega fanalo. So tingnan natin for the coming few days kung makarebound na si Bloom. GGS yung nauna, 6.61%. Aboitiz, ayan, finally nag-bounce sa mga holders, 5.26%. Nag-oversold kasi ito eh. Tapos si Pure Gold, ano ba? Diretso, 3.02%. SMPH 2.38, Globe 1.73, JT Cap 1.53, Jollibee hindi natin masyadong nakikita 1.42% and PLDT 1.23%. Okay? So sa mga foreign funds bought, nandito, PNB, Security Bank, AP, Manila Water, TAP, AC, Aboitiz, AGI Costco, Ali REITs, MEG, RCR, Tel, Converge dito, Cebu, ICT, MAC, wala tayong naririnig kay dito. STI Web, Pure Gold 7, FNI, Mark, Nickel, at saka si PX. Foreign Fund sold, AUB, Banco de Oro, BPI, China Bank, tapos si Union Bank, ASN, FGen, CNPF, DNL, PPC, DMC, CPG, Globe, Bloom Plus, Robinsons Retail, Wilcon, APX, OGP. Mukhang meron pang i-drop si Plus. Malakas yung net foreign sell natin sa kanya. Okay? So GGS, alam mo na yung catalyst. First half earnings niya is up. Umabot pala siya ng 10%. Oh. Lakas pala nito kanina. So third day gains with volume. And then bullish outlook kasi maganda nga po yung earnings niya. Buti hindi natanggal sana yan sa blue chips natin. LPG, okay, rose 17% first half. May upcoming na naman yata dividends. Nickel, reported net income up 88% for the first half of 2.1 billion versus 1.12 billion year over year. Ayan. So, nasa recovery stage si Nickel. Double Dragon to issue 10.9 billion bonds. Ang lakas niya, 7.7% fixed rate. Ayan. Yung mga gusto ng bonds ng Double Dragon. Ayala first half net income up 8%. Okay. Laging okay yung earnings niya pero yung price action niya ayaw niya. Nung alas 11 ng umaga, sino ba nanalo dito? GGS, mapula pa siya, kanina umaga. Okay, ito yung mga mapula na stocks kanina umaga. And then, yung mga winners, AGI, si Bloom, Verde pa ng umaga. Yan, nag-profit taking din pala siya nung pre-close. Okay, so Double Dragon, okay na yan. DNL profit rise 6% in the first half, sees strong second half. Kailan naging catalyst yung negative catalyst yung natanggal siya sa sa mid caps pa yon. Ayan, so nawala siya doon kaya nag-drop siya ng mga nakarang araw. Alas 9 ng umaga, GGS Nickel na talaga yung nanguna and then losers C+, RCI. Si Web, losers pa ng umaga. So humataw nung mag-close siya. Aslag sold 638 million lot in Pampanga. Now, NTCS Tandem for Digital Infra Initiative, CPG plus 13% siya. Mrs. G plus lakas May natin napapansin to, 165%.
yung first quarter niya, no? Second quarter is up 46%. RCR, 50%. Oh, ayun, ganda, 53% year over year. SMPH is investing 7 billion to transform SM Mega Mall into a architecture milestone for Philippine malls. Ayan, pinapaganda. GGS, okay, year over year is 87%. Pero second quarter, drop siya. O baka hindi kayo mag-pull back to. 19%. Tingnan natin bukas. DNL, share buyback, AJ Fruit, SM, and Costco. Okay, Costco mataas yung price action niya. Inflation mababa. Metrobank is leveraging strong growth. PSB posted a 2.16 billion net income in the first half of 2025. ASEN secured 100 million term loan from MUFG. Ayan. So, cancel yung 30 billion stock rights offering. So, tama lang. Ngayon na kasi yung market. GGS Summit 6-month profit flat at 15 billion. Emperador profit up 3%. Tapos si GGS ulit, down balita. ASEN BPI is looking at more bond issuance. And then sa US market is drop sila kagabi. Pero hindi naman ganun kalaki yung drop sa US market. Okay? So, yun lang yung mga balita. Patalastas ulit yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading sa market. Kung gusto makita yung mga trades natin, saling ka lang po dito sa Patreon channel po natin. Okay? So, tingin tayo dito sa Galawan, sa market. Okay. Biglang pumasok yung mga foreigners natin. Marunong dito tumiming, no? So, buy at support, sell at resistance yung kanilang Galawan. So, ngayon, nagbabay sila dito sa pinaka-support level natin. Bearish pa rin yung itsura ng MACD. Pwedeng, kung meron man tayong mga rally na makikita, kasi meron tayong 239.51 million. So, mga 600 million, 700 million na yung pumasok sa market natin. So, pero ang ano lang natin sa kanya speculation hanggang dito lang sa 6,500 level. Ayan. Kailan makabalik muna tayo sa ibabaw ng MA 100 kasi bearish pa rin yung itsura ng RSI at saka MACD formation natin. Okay? So yun lang yung pinaka-overall picture. Sideways pa rin si Philippine markets. So tingin tayo sa mga winners. ECP, binomba kanina. Ayan, di ba galaw ABG to? So nag-up siya 38.36%. Okay, may volume, may pumipitik na volume sa kanya. Tapos si Web 11.56%, panalo yung mga traders natin dito. Kay Web, Nickel 8.4%. Ayun no, sinasagad ni Nickel yung price action. Lepanto, maganda rin. Yan no. Uy, nagtuloy. 6.7%, ganda oh. So on the way na siya sa gap. Tapos si GGS 6%. Ano ba earnings niya dito? Laki ah. Ba't ano yung nakita ko kanina doon? Laki pala, second quarter, 115%. Ayan. Mamaya, silipin natin. Manila Water, 6.22, another breakout. Tapos si ABA, 5.26%, nag-bounce ulit. Aboites, yun, finally nag-bounce, 5.26. Pangit kasi yung earnings niya kaya medyo nagtakbo yung mga trader sa kanya. AP, 3.02%. BNL, 2.89%. CREC, baba yung volume. SMPH, 2.38%. Then lastly, si Wilcon, nag-up siya ng 2.19%. Lumalaban si Wilcon na. Sa losers natin, si ABG. So, sukat-sukatin natin. Siguro 50% to. Fibonacci level natin. Tapos, plus, minus 5%. Untog si plus. Hindi pala siya. Kulang sa fill the gap si plus natin. Tignan natin. Baka profit taking lang. Tapos, URC, minus 2.99. Pababa na si URC natin. SPNEC, minus 2.76. So, mahina. Yung buhos na yun, mayroon talaga lumabas. Tapos, si RCI, minus 2.36. Ayan, profit taking. And then, si MRC, minus 2.33. Dahil bumagsak ka. Minus 2.29. So, nag-up down ng konti si Apex Mining natin. And then, Robinson Land, negative 1.61. Ayan, kung kailan siya naglabas ng earnings, saka naman siya bumabagsak. Okay?
So sideways, pinaka-best scenario ng current trend ni Philippine Stock Exchange natin. Pero may pagka-negative side siya. Pababa yung mga indicators natin. Okay? So silo po tayo dito sa global market. Okay, mukhang lalaban mamaya yung opening dito sa US. S&P Futures 0.01, Dow Futures 0.03%, and then Nasdaq is 0.01%. Okay? Mix sa bandang Europe. Tapos sa Asia markets is mix. Pero parang mas marami yung berde, no? Okay, so mix din. Cryptocurrencies natin, Bitcoin, pullback. Ayan, puro pullback, oh. Mapula. Bitcoin, 118K. Ethereum, 4.2K. XRP, 3.12. BNB, 800. Sol, 174. Ayan, yung mga hindi nakahabol. Dutch, drop ng negative 5.15%. Okay? So, profit taking na dito sa bandang cryptos naman. Balik tayo dito. And quick review dito sa mga trending stocks. Okay, so unahin natin si GGS. Finally, gumagalaw na rin si blue chips natin. Okay, so nanguna itong si GGS natin sa listahan natin. Pero si Nickel yata mas mataas. Anyway, so medyo malaki kasi yung yung net foreign buy. So medyo maganda yung closing niya. Umabot pala siya ng 10% kanina. So ang pinaka-catalyst natin kay GGS yung kanyang earnings kumita siya ng laki 16.56 billion sa second quarter, which is 115%. Ayan. So may impact na yung pagsara niya ng kanyang petrochemical business. So makita mo dito from the last since February pala nag-start nang mag-recover si GGS. Mabagal nga lang yung kanyang galawan. So ano yung pinaka-next na resistance? Okay, so medyo nakalampas na siya ng konti, no? Taas ko na dito kasi ito yung range niya dito eh. Ayan. So meron siyang range dito from 23.7 to 28.06. Ayan. So tignan natin kung aabot dyan. Aabot nga ba? Tignan natin for the coming few days. So meron siyang, okay, nag-resist siya sa pinaka-trend channel natin. Masyadong mataas yata yung 28.06. So anyway, tignan natin kung aabot siya dyan. Kasi meron siyang momentum eh. So although overbought na siya, no? Kaka-overbought lang naman niya nasa RSI 74. So tignan natin kung may follow-up. So bullish lahat ng galawan. From the past month, nag-ano lang siya, nag-glide lang sa MA9 saka 20. So maganda makita bukas. May breakout tayo sa 26. And then para expect natin magre-retouch dito sa 28 pa siguro magkaroon ng pullback si GGS. Ayan. So nag-close siya 25 pesos and up na 6.61. Okay? So nasa recovery na yung isang blue chips natin. Ang market cap na niya is nasa 188.02 billion. C plus kaya ano kaya yung market cap niya. Okay? So very good. Bullish. Majority ng mga blue chips. So yung, wala namang makitang catalyst maliban sa gaya na sabi ko sa inyo kanina o kahapon ng mga nakaraan. Yung US market medyo nagbababa. So bumababa siya dahil sa in-expect na inflation doon. Gawa ng mga tariffs kasi tataas yung presyo ng mga products doon sa US. So ang suspect ko lang bumabalik ng konti sa atin yung volume ng foreigners natin. Okay? So tingnan natin for the coming few days kung totoo 'yan. Next, C+, nako, nauntog. Nagberte na to kanina. Nagberte siya Pero ang opening niya negative na talaga siya sa opening pa lang. And then nag-close siya Dow G. Nako, Dow G. Negative 5.05%. 31 pesos yung closing. Pero ito yung ayaw ko sa kanya. Meron siyang 110.5 million net foreign sale. So meron na sigurong nagpa-profit taking sa kanya o baka hindi nag-share buyback si Plus natin, di ba? Sabi niya meron siyang ongoing na share buyback. So 20% pa lang, dami nang nagpa-profit taking sa kanya. So hindi na siya umabot dito. So lalagay ko na muna siguro dito yung pinaka-resistance. Masyado yata bullish ako sa kanya kahapon. So 36.15. Ngayon, ang pinaka-support natin, pag medyo mahina tayo, fill the gap ulit tayo dito sa 27 pesos. So ang tinitingnan ko na range sa kanya, kasi medyo nauntog siya, is dito.
medyo negative yung bias ko sa kanya ngayon, although makikita mo naman dito, maganda yung trend ng RSI at then maganda rin yung trend ng MACD formation. Kailang medyo malakas kasi ito eh. So baka mag-fill the gap muna tayo sa 27 pesos. And then tignan natin kung unti-unti siyang umakyat until August 18 pa naman, di ba? Until next week yung pagpasok sa blue chips ni Plus. Pero kung titignan mo dito, volume pa lang. So tignan nga natin sino si ICT at pinakamataas ngayon eh. Okay, sa volume, batas ni SM 6.82 billion. May nag-shake hands doon ha. So pangalawa siya sa pinakamalakas yung volume dito sa market natin. Okay? So medyo mataas yung range natin kasi nga, syempre, any negative news, mag-cause ng drop. And then pag nawala yung negative news, mag-cause ng spike. Lalo na kasama na siya, di ba? Confirm. Makakasama sa blue chips natin. Ayan. Ang ayaw ko lang, um, repeat ko lang is yung volume medyo ng foreigners medyo malaki yung lumabas. Okay? Next, pero ito si Web. Walang paki si Web, no? So, diretso lang si Web. At nandito yata ang, ang winner natin na ayan. So, on the way siya ulit para mag-breakout. Oh. Mukhang matutuloy na sa breakout bukas yan. Si Web natin, last time medyo naudlot yung mga galawan niya. Okay, so maganda to pag nag-break. Oh. Meron siyang may malaking spike siya dito nung natuloy siya sa kanyang breakout. Lalo na medyo malawig na yung di ba, yung negative sentiment sa online gambling. Okay, so okay na. Nag-bounce yung RSI natin and nagta-try na mag-recover yung MACD. Pero yung MACD niya, anyway, late naman yung MACD natin is pababa yung direction niya. So anyway, ito okay naman siya. So on the way sa breakout bukas si PhilWeb. Ayan, ingat na lang sa gap up and then profit taking pagdating ng hapon. So, ang closing niya is 3.57 pero bullish naman yung itsura niya. Lalo na meron din siyang may volume siya. 3.57 ang close and then 11.56%. Laki, no? And then 21 ito, buti pa to. Meron siyang 21.99 million net foreign buy. Okay? So, ganda mag-review ngayon kasi marami sa mga alaga natin is pumitik. Next, Nickel Asia. So, gaya ng sabi ko sa inyo, ang suspect ko sa kanya, lalo na ngayon, medyo maganda yung galaw niya, i-close niya tong gap na to eh. Di ba? So, okay, nag-breakout na tayo dito sa 2.6. And then, pinaka-next na resistance is 2.9 or 3 pesos. No? So, hindi ko sure kung bukas may pullback. Tignan na lang natin. Pero parang ito yung direction niya. I-cover niya tong na to eh. Tong drop na to. Para kasing gap to eh. Itsura niya. So, close the gap, pullback, and then saka siguro umakyat. Lalo na, gumaganda na yung earnings niya. So, second quarter is 73.85%. Yan, good catalyst yan. Si FNI, silipin ko lang FNI is na-doji. Na-doji si FNI natin. Pero okay din yung earnings niya, di ba? Lumabas na yung earnings last time ni FNI natin. Okay? So, very good. Maganda. Nag-close 8.4%, 2.71, and 4.15 million net foreign buy. Next, Manila Water. Okay, maganda rin yung galaw na ito. Tanda niyo pa ba yung yung drop na to kay Duterte itong drop na to. Ayan. So panalo-panalo si Mr. Enrique Rason. So meron na naman siyang breakout. So meron siyang sinusundan na big picture. Ayan. So meron siyang big picture which is uptrend. Ito pala maganda sa no? So kung chinaga natin to, okay din, no? Maganda ba lahat ng earnings niya? Maganda, second quarter, 15.95. Previously, ayan. So, nothing beats Jet to Holidays. Nothing beats yung maganda yung earnings. Ayan. So, consistent, Maganda yung earnings niya, Manila Water. Ayan. Ito, meron siya negative annual earnings. Pero the rest, ito, verde lahat. Tapos meron pa siyang dividends. Okay. So anyway, yan yung chart natin sa kanya. Yung pinaka-trend niya. And ang prediction natin is abot siya dito sa 42.29 kasi maganda yung galaw niya eh. Tapos okay din yung earnings niya. Nag-sideways siya na matagal dito. Pero uptrend yung pinakabuong picture niya. Okay? So 40.15 panalo. Ang closing niya 6.22% and
10.3 million net foreign buy. And then lastly, ito, lesson learned natin, si ABG. So, mahirap talaga humabol pag hindi mo alam yung dahilan eh. Tsaka alam naman natin na pinipitik lang pag mga ganito. Na wala naman tayo nabasa na catalyst. Ayan. So, anyway, na-excite siguro, no? Kasi December 24 ba naman eh. Hindi nang bukas. August na. August 2025. So, na-excite siya, nag-up. And then, saka naman ang trap. Ayan. So, meron pa siyang pa-shake out kanina. May inis ka din pag ganito eh. So, halimbawa, nakabili ka dito. So, kabado ka na kasi nag-loss, malaki. And then, next day, binuhusan. Tapos bumalik, di ba? May inis ka pag ganyan yung, yung pasok ng, ng market sa trade mo. Okay, so based dito sa Fibonacci, 0.618, yung pinakasaluhan. So, tama-tama yung support niya dito. Ang laki din ng bounce niya, no? Although malaki nga din yung niya, yung opportunity talaga pag na-timingan mo din kung kailan siya magkakaroon ng bounce. Okay, so nagkaroon siya ng support, technical support, pero mas maganda siguro double check tayo dito sa MA20 para makita natin kung tutuloy yung uptrend niya. Hindi ko na rin matandaan kung bakit dire-diretso yung galaw niya dito eh. Last time. Ayan. Kung meron kayong alam, pakilagay na lang po sa comment section natin para makita ng mga kasama natin. So anyway, tingnan natin for the coming few days. So medyo high risk, high reward si ABG. Kaya lang pag nandito ka sa taas, syempre mag-aantay ka na lang kung kailan siya magkaroon na recovery talaga. So anyway, nag-close siya 24.9, may opportunity kanina. Negative 9.62% and 32.9K net foreign buy. Okay? So yun lang muna yung mga na-review natin for today's trading. So very good. Marami sa mga blue chips gumalaw. May mga laglag pa rin. Meron, may mga laglag pero mas marami yung gumalaw for today. Okay? So hopefully ganun ulit bukas kasi net foreign buy ulit eh. So bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bulagipig, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.